Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin. Good morning sa lahat mga kagrintam. So sa umagang ito, dito po tayo sa ating area. So ang i-update po natin, ito pong ating tanim na watermelon sa bandang ibaba. So ito na yung atin pong laging kinukuhanan po ng video sa atin pong vlog. So sa lahat ng mga nagtatanim ng atsal dyan, sa mga area na kung saan ay masyadong mababa po yung presyo, so advice ko lang mga kagrintam, hanggat may bibili sa inyo pong pananim, ibenta nyo po, at hanggat kaya ay alagaan nyo po yung mga puno, kasi ang crop na ito mga kagrintam ay hindi po isang harvest lang. So malay natin sa susunod na mga linggo, sunod na mga buwan, inshallah ay biglang tataas yung presyo, di ba? So hindi yun sa first fruiting pa lang mababa yung presyo. Hindi ibig sabihin na hanggang sa second fruiting ay ganun pa rin. So farming is a profession of hope mga kagrintam. So dapat lagi po tayong may pag-asa. Wag nating kalimutan na may pag-asa mga kagrintam. Wag po kayong ma-discourage. Ganun talaga yung farming. Kasi may napapanood po ako nung nakaraan. Kanina pagbukas ko po sa Facebook. Shout out sa iyo dyan. Assalamualaikum bro. Kabangon vlog. So napanood ko po sa Facebook yung frustration ng atin pong kaatsal, na kung saan ay pinagtatadtad na lang niya yung kanya pong mga bunga ng kanyang atsal sa sobrang baba ng presyo. So isa dun sa ginawa niya ay may advantage din doon, na sana po yung gobyerno po natin ay magkakaroon po sila ng kanila pong batas para po sa atin po mga farmer, no? Wag po puro issue dyan sa politiko yung kanilang inaatupag. Sana naman po ay mapansin po ninyo na yung atin pong mga farmer ay lagi pong nagsusumikap na makapag ambag sa atin tungkol sa pagsasaka, no? Malaki yung gagastusin pagkatapos ganun lang yung outcome. So hindi natin masisisi yung iba nating mga kaatsal na kung saan ay magkakaroon po sila ng negatibong mga hakbang, no? Para naman dyan sa atin pong mga kaatsal dyan na nasa first fruiting pa lang yung kanila pong mga tanim at nagpapahinog pa lang, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Alagaan nyo lang po hanggat kaya yung inyong mga tanim, kasi di natin alam, inshallah ay biglang tataas yung presyo. Ayan. So itong atin pong tanim ay bali naka po ito, different stages po, no? Kasi medyo malawak-lawak din to, kaya hindi natin sabay-sabay lahat na itanim sa isang linggo lang. So mag-iisang buwan bago natin natapos yung atin pong pagtatanim dito. Kaya which is meron din tayong advantage doon. So hindi magkakasabay-sabay yung kanya pong first fruiting, katulad na lamang po dito. Dito na banda ay malalaki na po yung mga bunga. Dito naman sa kabila ay nasa flowering stage pa lang, pero medyo maliit lang to. Pero at least kung
mapag-iiwanan man tayo ng magandang presyo dito sa ating nauna. So itong batch na ito ay meron pa to sa likod. Kasi ang area na ito ay medyo elevated, palusong na naman doon sa kabila. So mga malapit mag-isang kalahati nitong area ay flowering stage pa lang mga ka-green thumb. May mga maliliit na siya na bunga, pero mahaba-haba pa ang panahon nito. Baka sa pag-harvest natin hindi natin alam, biglang tataas yung presyo. Kaya sa mga may mga may mga atsal dyan na medyo bata pa yung puno, alagaan nyo po hanggat kaya. So dito tayo mga ka-green thumb. Ito po yung atin pong taniman ng sibuyas na dahon. Ito medyo rin to, na discourage din ako nito nung mga ilang buwan na yung nakalipas. Kasi medyo malaki-laki din tong tinaniman po natin ng sibuyas na dahon. Pero dahil siguro naging busy na rin tayo doon sa during the time na nag-transplant po tayo dito sa atin pong atsal, hindi natin na-focusan na maayos. Umatake po yung fungus. Tapos panay ulan pa nung time na yon. Medyo kumalat po yung sakit sa sibuyas dito. Kaya gumawa lang tayo ng option. Ang ginawa ko pong option ay tinaniman ko na lang ng watermelon habang nag-aantay ako nito sa ibang mga puno ng sibuyas na nagbabaka sakali na tayo po ay baka marbisan pa natin ito kahit pang insecticide lang. Ayan, medyo naman siya, medyo makapal na. Ayan, maraming nilagay kong pataba rito. Ayan, nag-algae na yung lupa. So ang ginawa namin, kasi tiningnan ko yung tanim natin ng mga nakarang linggo, ay medyo alanganin talaga pag dito lang tayo nakadepende sa ating pwedeng magiging magandang resulta. Kaya ang ginawa ko ay tinaniman ko ng watermelon. Yan, hanggang dun po yan. Saka may bakante rin dito sa kabila. Ayan, may tanim na rin ito. Kasi ang ginawa ko na rin, pinagpapala ko lang, nag-cultivate kami. Yan, yung makikita natin na medyo basa. Ayan, ay diniligan namin yan mga magsi 6 PM kahapon. Kasi medyo mainit na rin ang panahon dito sa area. May mga watermelon na po yan. Sweet 16 po yung itinanim natin. Kasi itong watermelon ay gustong gusto itong last quarter of the year. Yung coming po yung summer. So advantage na rin na kahit nasa medyo gilid na ng ating area, meron pa rin tayong survival crops na itinanim. So ayan, ito po yung main crop natin na kung saan marami nga po yung nadidismaya sa presyo natin ngayon. Wag lang po kayong ma-discourage, hanggang kaya pong alagaan nyo po. So ito po yung ating watermelon. Ayan, ang basal namin nito ay dyan pa rin galing sa atin pong mga bamboo scrap. Siyempre marami yung kawayan na magagamit natin. Wag natin tapon na lang yung bamboo scrap. Ipunin natin. Pagkatapos matuyo yung bamboo scrap ay haluan nyo po ng rice hull. Pagkatapos sunugin. Yan, meron na tayong carbonized bamboo scrap at saka po carbonized rice hull. So combination. Pagkatapos po magiging abo na po yung atin namang mga sinunog. Ang ginawa ko naman ay pag naggagamas po kami dito sa silihan, ayan, ay iniipon din namin yung lahat ng damo. So iniipon namin, pagkatapos ay tinakpan namin ng bamboo scrap
yung carbonized na siya, carbonized bamboo scrap at saka po carbonized rice hull. Tinakpan namin yung lahat ng mga damo sa loob ng 10 araw. Yun, bulok na lahat yung mga damo kasi makapal yung pagkatabon namin kasi medyo marami yung carbonized po natin. Kaya pagkatapos nun ay pinaghalo-halo na namin at siya na yung ginawa naming pangbasal sa itinanim po natin na watermelon. So napakaganda ng lupa ng nilagyan po namin. Ayan, hindi po siya basta-basta titigas pagka nabilad kasi meron po tayong hydrated, meron po tayong itinanim dyan, inilagay dyan na mga carbonized. So isa po yun sa nagpapalambot po ng lupa sa bandang ilalim. So hindi lang natin makikita kasi tinakpa namin ng manipis lang na lupa. Ayan, kaya pag nagdilig kami, maganda po yung absorb po ng lupa doon sa tubig na nilagay natin kasi meron po siyang carbonized sa ilalim. Inshallah maglalagay na naman kami dito ng pataba, drenching, tas banlaw. So ngayong mainit po ang panahon, huwag nyo pong kalimutan magbanlaw sa bawat drenching nyo po ng pataba kasi posibleng magkakaroon ng sira yung mga ugat ng ating mga tanim pagka hindi po tayo nagbanlaw. Sobrang init na, maalat po yung pataba. Yan mga grenta mo. Yan. Sweet 16 po yan. Hanggang doon. So kulang-kulang isang lata rin yung itanim namin dito. Bukod doon sa kabila ko pong area na kung saan kung sino yung nakasubaybay sa aking channel, yun po yung lagi nating pinagkukunan ng video pag tayo po ay nag-vlog. So may plant rotation po tayo doon. So alhamdulillah, sa mga ganitong buwan pala, yung mole crickets ay hindi gaanong mamiminsala sa mga bagong tubo nating mga tanim. So may mga panahon din na lagi tayong nag-i-spray pagka meron po tayong ganitong mga stage na tanim. Yan, kasi gustong gusto ito putulin ng mga mole crickets. So ganun lang mga ka-green thumb. Huwag po natin kalimutan na sa bawat mga itinanim natin, huwag po tayong mawala ng pag-asa na lumaban. Tibayan lang po ng loob ito mga ka-green thumb kasi alam po natin na medyo malaki talaga yung gagastusin natin sa ganito pong tanim. So yun lang po muna mga ka-green thumb, sana po ay may natutunan po kayo sa video ko po na ito. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming mga ka-green thumb.